Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tang's Animex Recap. Sa sandaling ito, si Luffy ay pinadala ni Kuma sa isang kakaibang isla. Napagtanto niyang buhay pa siya, ngunit hindi alam ni Luffy kung saan ang lugar na ito. Biglang may sumulpot na baboy ramo sa likuran niya. Gusto nitong kainin si Luffy, ngunit hindi niya ito pinansin. Natuklasan ni Luffy na mayroon pa rin siyang Vivre card ni Relay. Labis na ikinatuwa niya, dahil makakabalik na siya para hanapin ang kanyang mga kasamahan, kaya agad na tumakbo si Luffy. Naalala niya ang pagkatalo ng Straw Hat sa Sabaudi, na naging sanhi ng paghihiwalay ng kanyang mga crewmate ni Kuma. Kaya napagtanto ni Luffy na siya ay masyadong mahina. Aksidenteng bumagsak si Luffy sa isang batong pader. Agad niyang binasag ang batong pader ng isang suntok. Tinakot nito ang baboy ramo. Habang si Luffy ay nagugutom, bigla niyang nakita ang baboy ramo, at ito ay naging pagkain ni Luffy. Matapos kumain, nagpatuloy si Luffy sa paggalugad at nakakita ng maraming kabute, kaya lahat ng mga kabute doon ay kinain niya. Sa sandaling ito, isang patrol team sa isla ang nag-iikot. Bigla nilang natuklasan na si Luffy ay natatakpan ng mga kabute. Nagulat sila, dahil nakakain siya ng parasitiko na kabute, at ang ganitong uri ng kabute ay makakaubos ng lakas ng kanyang buhay. Kaya't napagdesisyonan nilang ibalik si Luffy sa nayon, na ikinakuryos ng mga babae doon. Inisip pala nilang si Luffy ay isang babae mula sa labas ng mundo. Kaya't hinugot nila ang mga kabute sa kanyang katawan, at sinunog nila si Luffy, upang matulungan siyang maalis ang mga ugat ng kabute, na siyang nagpahimatay sa kanya. Pagkatapos, pinaligo ng mga babae si Luffy. Bigla nilang natuklasan na may natitira pang kabute sa kanyang katawan. Nang huhugutin na nila ito, biglang sumulpot si Elder Leon. Agad niyang napagtanto na lalaki pala si Luffy, na ikinagulat ng lahat, dahil ito ang unang beses na nakakita sila ng lalaki. Ito pala ang isla na ito ay tinatawag na Amazon Lily, na kilala rin bilang Island of Women. Ang lahat ng mga naninirahan sa islang ito ay mga babae, at sila rin ay makapangyarihang mga mandirigma. Sa sandaling ito, nakakulong si Luffy. Paggising niya, curious na lahat. Itinuring nila si Luffy bilang isang pambihirang nilalang, dahil wala pa silang nakitang lalaki. Naalala ni Luffy na kailangan niyang bumalik para hanapin ang kanyang mga crewmate. Biglang nakita ni Luffy na kinuha ng babaeng ito ang kanyang Straw Hat, kaya iniunat ni Luffy ang kanyang braso para bawiin iyon. Nagulat sila nito, dahil maaaring umunat ang braso ng lalaki. Natuklasan pa nilang may kumikinang na kayamanan sa katawan ng lalaki. Nasilaw sila nito, kaya ibinalik ni Margaret ang mga damit ni Luffy, ngunit natuklasan niya na may berda itong mga bulaklak sa kanyang damit. Nagulat ito kay Luffy. Agad siyang sumigaw, "Lalaki ako." Sa hindi inaasahan, itinutok nila ang kanilang mga pana kay Luffy, dahil naniniwala sila na ang mga tao ay mabangis at walang utang na loob na nilalang. May batas pala ang lugar na ito na nagbabawal sa mga lalaki. Nagulat ito kay Luffy, dahil napagtanto niyang nasa isla siya ng mga babae. Kailangan nilang alisin si Luffy bago bumalik ang kanilang reyna, kung hindi, mapaparusahan ang grupo ni Margaret, dahil may dinala silang lalaki dito. Kaya inatake nila siya. Akala nila patay na siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakapasok si Luffy sa bubong at tumakas. Sa sandaling ito, napagtanto ni Luffy na sila ay napakalakas, at siya ay bumagsak sa lupa. Pero sinubukan pa rin ni Luffy na makatakas, kaya hinabol siya ng lahat ng babae sa isla. Sa sandaling ito, napapalibutan siya, ngunit napagtanto ni Luffy na nawawala ang kanyang Vivre card, kaya hinawakan niya si Margaret at tumakbo palayo. Pagkatapos noon, tumalon si Luffy sa isang bangin. Ito ay natakot sa kanya, kaya dinala siya ni Luffy sa kagubatan. Sa sandaling ito, naglabas ng kutsilyo si Margaret para takutin si Luffy, ngunit gusto lang niyang hanapin ang kanyang Vivre card. Siya pala ang may hawak nito. Ito ay nagpasaya kay Luffy, at sinabi sa kanya ni Luffy, na kailangan niyang hanapin ang kanyang mga crewmate, kaya ang Vivre card na ito ay napakahalaga sa kanya. Nang malaman niyang pirata si Luffy, nagulat siya, dahil pirata rin ang kanilang reyna. Sinabi ni Margaret kay Luffy, na ang kanyang reyna ay isang napakalakas na pirata na nagngangalang Boa Hancock. Sa sandaling ito, napagtanto ng mga mandirigma sa isla, na malapit nang bumalik ang kanilang reyna. Samantala, nais ni Luffy na makaalis kaagad sa lugar na ito, kaya't hiniling niya kay Margaret na tanggalin ang mga berda na bulaklak sa kanyang damit, dahil natatakot siyang pagtawanan siya ng kanyang mga tauhan.
Pagkatapos nito, tinanggal ni Margaret ang mga berda na bulaklak para sa kanya, kaya tumakbo si Luffy gamit ang dalawang kamay, para tulungan siyang lumakas ng mabilis. Ngunit bigla niyang naalala na wala siyang barko. Sinabi ni Margaret na ang lugar na ito ay ang Campbell, at maraming higanteng sea kings sa paligid, kaya walang nang ahas na pumunta sa lugar na ito. Dahil ang barko ng Reyna ay hinila ng dalawang higanteng sea serpent, hindi sila inatake ng sea kings. Nabigo nito si Luffy, ngunit nagpasya siyang gumawa ng balsa para umalis. Sa hindi inaasahan, nasira ang balsa, dahilan para mahulog si Luffy sa dagat. Kaya agad na sumisid si Margaret para iligtas siya. Dahil doon, buhay pa si Luffy. Samantala, nag-alinlangan si Margaret, ngunit nakita pa rin niya si Luffy bilang isang kaaway, kaya patuloy niyang sinasalakay si Luffy. Sa sandaling ito, napagtanto ni Luffy, na ang kanilang mga palaso ay napakalakas, dahil maaari itong makalusot sa mga pader. Hindi niya maintindihan kung bakit napakalakas ng mga ordinaryong palaso. Sinabi ni Margaret na ang mga palaso na ito ay may hockey, ngunit hindi pa rin alam ni Luffy kung ano ang hockey. Biglang may dumating na ibang mandirigma, kaya patuloy nilang hinabol si Luffy. Sa labas ng isla, ang barko ni Boa Hancock ay nakaharap sa mga Marines. Sinisi ng Marines si Boa Hancock sa pagpapahintay sa kanila ng masyadong mahaba, na naging sanhi ng pag-atake sa kanila ng isang Sea Kings. Kanina pala, isang Sea King ang umatake sa barko ng Marine, na ikinasindak nila, dahil napakalaki nitong Sea King. Ngunit ang Vice Admiral ay tumalon sa bibig ng Sea Kings, at natalo niya ito. Ito ay nagpasaya sa mga marino. Siya pala si Vice Admiral Momonga, at pumunta siya rito para makipagkita kay Boa Hancock. Isa siya sa 7 Warlords of the Sea. Sa sandaling ito, sinabi niya sa kanila, na si Ace ay nahuli at malapit ng mapatay sa publiko, kaya tinipon ng world government ang lahat ng 7 warlord ng dagat para dito. Kung hindi sumunod si Boa Hancock, ang kanyang titulo bilang warlord ay babawiin, at siya ay magiging isang kaaway ng world government. Sa sandaling ito, nagsimulang humakbang pasulong si Boa Hancock. Agad na binalaan ni Momonga ang lahat na maging maingat. Kahit na naghanda na sila, nabihag pa rin sila sa kagandahan ni Boa Hancock. Samantala, hinahabol pa rin si Luffy. Pakiramdam niya ay nakakatakot ang mga babaeng ito gaya ni Nami, kaya tumalon si Luffy sa puno para magtago. Sa mga sandaling ito, umaakyat si Luffy sa bundok, ngunit inaatake pa rin siya ng mga ito, dahilan para mahulog si Luffy. Samantala, lumitaw si Boa Hancock at ang kanyang dalawang kapatid na babae. Ipinahayag niya na gusto niya ang lahat ng mga kalakal sa kanilang barko. Sa hindi inaasahan, agad na ibinigay ng mga Marines ang lahat ng kanilang kayamanan sa kanya. Dahil dito, walang magawa si Momonga. Inanunsyo niya na mamamatay si Ace sa loob ng 1 linggo, ngunit kikilos din ang Whitebeard Pirates para iligtas si Ace, kaya inihahanda ng Marine Headquarters ang buong puwersa nito para labanan si Whitebeard. Gayunpaman, ayaw pa rin ni Boa Hancock na sundin ang world government. Bigla siyang tumalon sa barko ng Marine. Kaagad, nabighani niya ang mga marino, dahil napakaganda niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, agad silang ginawang bato sa kanya. Mabuti na lang at nasaksak ni Momonga ang sariling kamay para labanan ang alindog nito. Kaya nagpa siya si Boa Hancock na bumalik sa kanyang kaharian, ngunit sinabi ni Momonga na hihintayin pa rin niya ang kanyang sagot. Sa sandaling ito, tuwang-tuwa ang mga tao sa isla, dahil nakabalik na ang kanilang reyna. Maging ang mga babae ay natulala sa kanyang kagandahan. Pero tinatago pa rin nila sa kanya ang katotohanan tungkol kay Luffy. Dahil dito ay naghinala si Hancock, dahil hindi niya nakita ang kanyang mga bantay. Nagsinungaling ang isa sa mga babae, sinabing hinahabol nila ang isang unggoy. Samantala, nahulog si Luffy sa tubig, buti na lang at nahila siya ng isda. Sa sandaling ito, dumating si Elder Neon upang kausapin si Hancock. Ipinaalam niya sa kanya na naghihintay pa rin ang mga marino sa labas, at ang kanilang kaharian ay protektado ng titulong 7 warlords ng dagat, na tumulong na mapanatiling mapayapa ang kaharian. Kung hindi sinunod ni Hancock ang world government, ang Amazon Lily ay maituturing na isang pirata na kaharian, at sila ay aatake. Ginamit pa ni Elder Neon ang kanyang kakayahan sa paghula, na ikinagalit ni Hancock, agad niyang pinagalitan si Neon. Kahit na si Neon ang dating reyna ng Amazon Lily, pinalayas pa rin siya ni Hancock sa kastilyo. Sa mga sandaling ito, gustong maligo ni Hancock, kaya ibinalita ito ng mga katulong sa buong kaharian, dahilan upang ang lahat ay tumigil sa kanilang ginagawa at umalis, dahil ito ay isang mahigpit na ipinagbabawal na oras upang makapasok sa kastilyo. Sa sandaling ito, hindi maintindihan ng isang batang babae, kung bakit kailangang lumayo ang lahat kapag naliligo ang reyna. Kaya paliwanag ni Ran sa kanya, ito ay dahil sa sumpa ng halimaw na Gorgon.
Ang sinumang tumingin sa mga mata ng halimaw, ay magiging bato. Ngunit natalo ni Hancock at ng kanyang mga kapatid na babae ang halimaw, na naging sanhi ng pagsumpa sa kanila. Ang sinumang makakita sa kanilang likuran ay magiging bato. Nagulat ito sa dalaga. Sa sandaling ito, pumasok si Hancock sa paliguan. Samantala, nakatakas na si Luffy sa mga isda, ngunit agad siyang nakagat ng grupo ng mga ahas. Kaya tumakbo siya paakyat ng bundok. Sa sandaling ito, nakatakas si Luffy mula sa mga ahas, at umakyat siya sa tuktok ng kastilyo, ngunit hindi pa rin niya alam kung paano bumalik sa Sabaudi. Kaya nagpa siya siyang humiram ng barko sa pinakamakapangyarihang tao dito, at tumalon siya pababa sa kastilyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bumagsak ang bubong ng kastilyo, dahilan para mahulog si Luffy sa banyo. Napagtanto ng mga bantay sa labas na may nangyari sa banyo. Sa sandaling ito, naisip ni Luffy na siya ay nalulunod, ngunit ang tubig dito ay napakababaw. Bigla, nakita niya ang likod ni Boa Hancock, na nagparamdam kay Luffy na pamilyar ang markang ito. Nag-alala ito kay Hancock. Tumakbo papasok ang dalawa niyang kapatid. Hindi nila maintindihan kung bakit may lalaki dito. Nang malaman nila na nakita ni Luffy ang likod ni Hancock, nagulat sila, kaya determinado silang patayin si Luffy. Ginamit agad ni Hancock ang kapangyarihan niya sa Devil Fruit. Hindi naintindihan ni Luffy, iniisip na ito ay ang pagbagal ng kakayahan ni Foxy. Ngunit napagtanto niyang normal pa rin ang kanyang katawan. Sinubukan niyang muli, ngunit ang kanyang kakayahan ay wala pa ring epekto kay Luffy, na ikinagulat nila. Hindi maintindihan ni Hancock kung bakit hindi siya naapektuhan ng kanyang alindog. Sinamantala ang sitwasyon, tumakas si Luffy, kaya inatake siya ni Hancock, dahilan para matomba si Luffy. Agad siyang pinalibutan, ngunit patuloy pa rin sa pagtakbo si Luffy. Sa sandaling ito, lahat ng tao sa kaharian ay naghahanap sa kanya. Si Luffy ay patuloy na inaatake ng grupo ni Margaret, kaya patuloy siyang tumalon sa mga rooftop upang makatakas. Ngunit nakakita si Luffy ng isang piraso ng karne. Huminto siya para kunin. Kung nagkataon, nakita siya ni Elder Neon. Napagtanto niya na siya si Straw Hat Luffy, na may 300 milyong bounty. Kaya't pinigilan niya si Luffy, dahilan para mahuli siya. Sa sandaling ito, nakatali si Luffy sa gitna ng arena. Napagtanto ni Margaret na siya ay papatayin. Sinimulan ni Hancock na tanungin si Luffy, ngunit humingi lang siya ng barko kay Hancock para makaalis siya sa lugar na ito. Nagalit ito sa lahat, dahil hindi sila naniwala sa kanya. Ngunit naramdaman ni Margaret na mabuting tao si Luffy, kaya nagpa siya siyang manindigan para sa kanya, dahil naniniwala siyang hindi ito nagsisinungaling. Nagulat ito sa lahat, hindi maintindihan ni Boa Hancock kung bakit pinoprotektahan ni Margaret si Luffy. Nakonsensya pala si Margaret kay Luffy, dahil siya ang nagdala sa kanya sa kaharian. Nagulat ito sa lahat, nagsalita din ang dalawang babae para suportahan si Margaret. Napagtanto ni Luffy na mabubuting tao sila. Biglang bumaba si Boa Hancock at lumapit sa kanila. Dahil dito ay kinabahan si Margaret, ngunit sinabi ni Hancock na patatawarin niya siya. Naramdaman ng lahat na mabait at maganda ang kanilang reyna. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ginawang bato ni Hancock ang grupo ni Margaret, na ikinagulat ng lahat. Hindi maintindihan ni Luffy kung ano ang nangyari sa kanila, kaya sinabi niya kay Hancock na ibalik sila sa normal. Bigla siyang nagpatawag ng isang itim na panther. Ito ay ipinahayag na berdugo ng reyna. Balak niyang kainin si Luffy, pero walang pakialam si Luffy. Gusto lang niyang ibalik sa normal ang grupo ni Margaret. Bigla siyang inatake ng Black Panther. Ngunit natalo ito ni Luffy sa isang suntok, na ikinagulat ng lahat, dahil napakalakas ni Luffy, at hindi man lang niya ginamit ang Haki. Tapos, pinagalitan ni Luffy ang mga babaeng nakapaligid sa kanya, dahil nagtawanan sila at nagbibiruan. Kahit na ang sarili nilang mga kasama ay ginawang bato. Sa sandaling ito, patuloy na ginagabayan ni Hancock si Luffy. Buong kumpiyansa niyang sinabi na kahit anong gawin niya, mapapatawad siya, dahil napakaganda niya. Ngunit nanatiling galit si Luffy. Nagulat ito kay Hancock, hindi niya maintindihan kung bakit hindi nabighani si Luffy sa kanyang kagandahan, kaya gusto na lang niyang mawala ito. Inutusan ni Hancock ang kanyang dalawang kapatid na babae na patayin siya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nag-transform sila bilang mga ahas. Napagtanto ni Luffy na mayroon silang kapangyarihan sa Devil Fruit. Natuwa ang mga babae sa audience, dahil sila ang dalawang pinakamalakas na mandirigma sa kaharian. Natuwa sina Sonya at Marigold. Bigla naman silang sinabihan ni Luffy na maghintay sandali. Akala ng lahat ay natatakot si Luffy, ngunit gusto lang niyang ilipat ang grupo ni Margaret sa larangan ng digmaan, dahil natatakot siyang masira sila. Nagulat ito sa lahat. Pagkatapos, naghanda si Luffy na lumaban. Tanong niya, kailangan ko lang talunin ang dalawang ito, tama ba?
Naikinatawa ng lahat, dahil lahat sila ay minamaliit si Luffy. Akala nila baliw siya. Sa ibaba ng arena ay may matutulis at may mga spike na haligi. Nang magsimula na ang laban, agad siyang inatake ni Marigold, ngunit nailagan silang lahat ni Luffy, kaya sinabuyan niya ng lason si Luffy. Gayunpaman, mabilis pa rin kumilos si Luffy, at agad siyang pumikit para salakayin si Marigold. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang epekto sa kanya ang pag-atake ni Luffy. Tinamaan pa niya ng husto si Luffy, hindi niya maintindihan kung bakit siya, nagawa sa goma, ay nakadama pa rin ng sakit. Bigla siyang nahuli ni Sonya, agad niyang ginamit ang kanyang buntot upang higpitan ang katawan ni Luffy. Naramdaman ni Luffy na mayroon silang lakas na katulad ni Sentamaro. Napagtanto ni Sonya na hindi alam ni Luffy kung paano gamitin ang haki, mahuhulaan pa niya ang mga pag-atake nito, at agad niyang itinapon si Luffy sa lupa. Sa kabutihang palad, nagawa niyang makalaya. Nagpatuloy si Luffy sa pag-atake kay Sonya, ngunit madali niyang naiwasan silang lahat. Bigla siyang inatake ni Marigold dahilan para mahulog si Luffy malapit kay Margaret. Ngunit sinubukan niyang umiwas, dahilan para mahulog si Luffy sa matutulis na spike na bakal. Sa kabutihang palad, nagawa ni Luffy na iunat ang kanyang mga paa para pigilan ang sarili. Ito ay nabigo sa lahat. Pinagalitan siya ni Boa Hancock dahil sa pagiging madaldal, ngunit bumalik si Luffy sa arena at sinabihan siyang tumahimik, na ikinagulat ni Hancock. Kaya agad niyang inutusan sina Sonya at Marigold na patayin si Luffy. Biglang hinawakan ni Sonya ang rebulto ni Margaret at pinaglaruan ito. Nag-alala ito kay Luffy. Babasagin daw ni Sonya kaya agad sumugod si Luffy para bawiin. Ngunit siya ay natomba at nasalo ni Marigold. Sinabi ni Luffy na labis na hinangaan ni Margaret ang kanyang reyna. Gayunpaman, walang pakialam si Sonya, dahil hinahangaan sila ng lahat sa islang ito. Habang dudurugin na sana niya ang rebulto ni Margaret, sa hindi inaasahan, nagising ni Luffy ang Supreme King Haki. Nagulat ito sa lahat. Maraming tao sa audience ang nawalan ng malay. Pinakawalan din nina Sonya at Marigold si Luffy. Agad siyang tumakbo para tingnan si Margaret. Buti na lang at maayos pa siya. Napagtanto ng lahat na ito ay Supreme King Haki, isa lamang sa 1,000,000 tao ang maaaring gumamit nito. Napagtanto nina Sonya at Marigold na siya ay katulad ng kanilang kapatid na babae, at mayroon siyang mga katangian ng isang hari. Na-curious si Hancock, hindi niya alam kung sino si Luffy. Ngunit napansin nina Sonya at Marigold na hindi pa rin niya ito makontrol. Samantala, nagpa siya si Luffy na labanan sila ng seryoso, na ikinagulat nila. Sinabi ni Hancock sa kanyang dalawang kapatid na babae na huwag matakot sa kanya, dahil hindi pa rin niya makontrol ang hockey. Ngunit nais ni Luffy na dalhin muna si Margaret sa isang ligtas na lugar. Gayunpaman, wala silang pakialam. Agad na inatake ni Sonya si Margaret, ngunit ginamit ni Luffy ang kanyang katawan para harangin ang pag-atake para sa kanya, at sinabi niyang walang kinalaman si Margaret sa laban na ito. Kaya pumayag si Hancock na kunin niya si Margaret. Matapos madala ni Luffy si Margaret sa kaligtasan, agad itong bumalik sa labanan laban kay Sonya at Marigold. Patuloy silang gumamit ng lason upang salakayin si Luffy, na nagpapahirap sa kanya na huminga, dahil napapaligiran siya ng nakakalason na gas. Dahil dito nahihilo si Luffy. Sinamantala ito, patuloy siyang sinasalakay nina Sonya at Marigold. Habang si Luffy ay unti-unting nawawalan ng malay, hindi niya magawang tamaan ang mga ito. Sinabi nila na kahit nataglay niya ang makapangyarihang hockey, walang silbi kung hindi niya ito makontrol. Pagkatapos, sinaktan siya ni Marigold, pinalipad siya palabas ng arena. Sa kabutihang palad, natauhan si Luffy. Humawak siya sa dingding at umakyat, at may naisip si Luffy. Tumalon siya ng mataas sa hangin upang tangayin ang lahat ng kanilang lason, nililinas ang hangin sa arena. Nagulat ito sa lahat. Biglang gumamit si Luffy ng Gear 2, dahilan para maglabas ng singaw ang kanyang katawan. Ngunit tiwala si Sonya na mahuhulaan pa rin niya ang mga pag-atake nito. Sa hindi inaasahan, napakabilis ng paggalaw ni Luffy, na naging dahilan upang hindi makasabay si Sonya sa kanyang bilis. Kaya't nagpa siya siyang gamitin ang kanyang teknik, Eight-Headed Serpent. Nag-transform ang buhok niya na parang ahas. Patuloy niyang inatake si Luffy, ngunit mabilis itong umiwas, kaya hindi na nakasabay si Sonya sa kanya. Pagkatapos ay tumalon si Luffy, hinawakan ang leeg ni Sonya at hinampas siya sa lupa. Nakita ni Marigold na ibinaba ang kanyang kapatid. Agad niyang inatake si Luffy, at naniniwala si Marigold na walang epekto sa kanya ang mga pag-atake nito. Sa hindi inaasahan, napakalakas ng atake ni Luffy, na nagpatalsik sa kanya palabas ng arena. Samantala, si Hancock ay nakakaramdam ng pagkabigo. Pinaalalahanan niya sina Sonya at Marigold na wala ng oras para makipaglaro, kaya napagpasyahan nilang gamitin ang kanilang ultimate technique para tapusin si Luffy. Sa hindi inaasahan,
nasunog ang katawan ni Marigold. Nang sabay silang umatake kay Luffy, kumontra siya ng mga suntok na nakaharang sa kanilang pag-atake. Hindi sinasadya, nahulog si Sonya kay Marigold, na naging sanhi ng pag-alab ng kanyang katawan sa apoy. Sa hindi inaasahan, itinali ni Luffy ang kanilang mga buntot na pinipigilan silang maghiwalay. Sa kabutihang palad, nahawakan ni Sonya ang pader, kaya hindi siya nahulog sa arena. Ngunit ang likod ni Sonya ay nasusunog, na nagpapakita ng marka sa kanyang likod, na nag-alala kay Hancock. Gayunpaman, tumalon si Luffy sa kanyang likod, upang takpan ang marka at itago ito para sa kanila. Nagulat ito kay Boa Hancock. Inakala ni Sonya na inaatake siya mula sa likuran, ngunit sinabi ni Marigold, pinoprotektahan niya tayo. Napagtanto pala ni Luffy, ang marka sa kanyang likod ay isang lihim na ayaw nilang makita ng sinuman. Nagulat ito kay Hancock, kaya inutusan niya ang lahat na umalis sa arena, kung hindi, sila ay magiging bato. Sa sobrang takot, nagtakbuhan ang lahat. Samantala, naalala ni Hancock ang nakaraan ng tatlong kapatid na babae, na pumuno sa kanya ng kalungkutan. Habang hindi naiintindihan ni Sonya kung bakit sila pinoprotektahan ni Luffy, naramdaman din ni Elder Leon na kakaibang tao si Luffy, at napagtanto niya na hindi na makakatakas si Hancock mula sa kanyang nakaraan. Sa sandaling iyon, napansin ni Luffy na walang ibang tao sa paligid, kaya tumalon siya sa likuran ni Sonya. Inakala ni Luffy na ang susunod na makakalaban niya ay si Hancock, ngunit sinabi niyang hindi na kailangang makipag-away pa. Kaya sinabi ni Luffy kay Hancock na iando ang petrification ng grupo ni Margaret, na ikinagulat ni Hancock. Kaya, pumayag siya. Handa pa siyang bigyan ng barko si Luffy para umalis. Ngunit maaari lamang niyang piliin kung iligtas si Margaret o kunin ang barko. Ito pala ay gustong ibunyag ni Hancock ang kanyang tunay na ugali. Sa hindi inaasahan, pinili pa rin niyang iligtas ang grupo ni Margaret. Nagulat ito sa tatlong magkakapatid na Hancock. Hindi maintindihan ni Elder Leon kung bakit ang isang malakas na lalaki tulad ni Luffy ay handa pa rin yumuko at humingi ng tulong. Kaya't nagpa siya si Hancock na iando ang petrification sa grupo ni Margaret. Sa sandaling iyon, nag-aalala ang lahat sa labas. Hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa loob. Biglang lumabas ang grupo ni Margaret, na ikinatuwa ng lahat. Ngunit walang ideya ang grupo ni Margaret kung ano ang nangyari, dahil paggising niya, nakita niya si Luffy na nakangiti sa kanya, at pagkatapos, dinala ng Reyna si Luffy sa kastilyo, na ikinagulat ng lahat. Sa pagkakataong iyon, naisip ni Luffy na bibigyan siya ng makakain, na ikinatuwa niya. Biglang nagpasalamat si Sonya, sa pagprotekta sa kanila. Sinabihan siya ni Hancock na pumasok sa loob. Akala niya ay para sa pagkain. Sa hindi inaasahan, tinanggal ni Hancock ang kanyang pangitaas sa harap ni Luffy, at ipinakita niya sa kanya ang marka ng alipin sa kanyang likod. Tinanong niya si Luffy kung nakita na ba niya ang markang ito. Inisip pala ni Luffy na kamukha ito ng sun tattoo sa noo ni Hachi, ngunit hindi niya alam kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Kaya sinabi sa kanya ni Elder Leon na sabihin kay Luffy ang totoo. Napagtanto niya na si Luffy ang may 300 milyong belly bounty, at nasuntok niya ang isang celestial dragon ilang araw ang nakalipas sa Sabaudi. Nagulat ito sa tatlong magkakapatid na Hancock, dahil naglakas loob siyang salakayin ng isang celestial dragon. Ngunit sinabi lang ni Luffy na ang celestial dragon ay isang kakilakilabot na tao. Biglang umiyak si Hancock, dahil hindi niya akalain na may taong matapang na makakatama ng celestial dragon na katulad ni Luffy. Kaya nagpa siyang sabihin kay Luffy ang lahat. Ipinaliwanag ni Hancock na ang marka sa kanyang likod ay ang tatak ng alipin ng Celestial Dragons, na ikinagulat ni Luffy. Ang tatlong magkakapatid na Hancock ay dating alipin ng World Nobles. Noong 12 taong gulang si Hancock, pumunta siya sa dagat kasama ang iba. Kumpiyansa siya na isa na siyang mandirigma, ngunit ang tatlong magkakapatid na Hancock ay kinidnap. Mula sa sandaling iyon, naging mga alipin sila ng Celestial Dragons. Nakaramdam ng matinding sakit si Sonya, dahil ayaw niyang maalala ang mga alaalang iyon. Gayunpaman, patuloy na sinabi ni Hancock kay Luffy ang kwento. Isang araw, isang lalaki ang umakyat sa Red Line at pinasok ang Mauritius. Ang lalaking iyon ay si Fisher Tiger, ang kapitan ng Fishman Pirates. Siya ang nagpalaya sa lahat ng mga alipin. Tinulungan niya ang tatlong magkakapatid na Hancock na makatakas. Pagkatapos noon, binuo ni Fisher Tiger ang Sun Pirates, at binura ng Fishman ang slave mark ng Celestial Dragons, pinalitan ito ng kanilang simbolo ng araw. Kaya't sa wakas ay naunawaan ni Luffy kung bakit nagkaroon ng Sun mark si Hachi. Gayunpaman, nang si Hancock ay isang alipin, siya ay pinilit ng Celestial Dragons na kumain ng Lab-Lab fruit, at ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na babae ay kumain ng Snake-Snake fruit, upang sila ay maging entertainment para sa Celestial Dragons.
Iyon ang dahilan kung bakit nakita ito ni Hancock bilang ang pinakamasamang nakaraan para sa kanilang tatlo. Nagsimula siyang umiyak, hindi na niya gustong maging alipin muli. Masaya si Elder Neon, dahil sa wakas ay ipinahayag ni Hancock ang kanyang tunay na nararamdaman. Si Elder Neon pala ang nag-alaga sa tatlong magkakapatid nang sila ay bumalik. Ngunit hindi siya pinansin ni Hancock, na ikinagalit ni Elder Neon. Sa sandaling iyon, tinanong ni Hancock si Luffy, hinahamak mo ba ang dating alipin na tulad ko? Ngunit sinabi lang ni Luffy na kinasusuklaman lang niya ang Celestial Dragons. Dahil dito, nagsimulang mahulog si Hancock kay Luffy, at handa siyang ibigay sa kanya ang anumang kahilingan, na nagpasaya kay Luffy. Tumingin sa kanya si Hancock, nakaramdam ng kakaibang sensasyon. Biglang nagutom si Luffy, kaya sinabihan ni Hancock ang kanyang dalawang kapatid na babae na maghanda ng handaan para sa kanya. Ito pala ay isang welcome party para sa pagbabalik ng Kuja Pirates. Ito ay labis na ikinatuwa ni Luffy, dahil ngayon, makakain na siya hanggat gusto niya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Elder Neon na tila kakaiba si Hancock. Hindi niya akalain na magtitiwala si Hancock sa isang lalaking tulad nito. Pagsapit ng gabi, masaya si Luffy, dahil masarap ang pagkain dito, ngunit nag-aalala ang lahat. Hindi nila maintindihan kung bakit may lalaki dito. Gayunpaman, labis silang na-curious sa katawan ni Luffy, dahil maaaring umunat ang kanyang katawan. Gayunpaman, naisip ni Ran na ito ang plano ng Reyna. Gusto niyang hayaang kumain si Luffy ng busog para mapadali ang pagpatay sa kanya, kaya nagpa siya silang patayin si Luffy. Bigla siyang tumayo, akala nila ay napagtanto ni Luffy ang kanilang plano. Sa hindi inaasahan, tinanong ni Luffy kung bakit hindi sila kumakanta. Nagulat ito sa lahat, kaya nagsimulang kumanta si Luffy. Ito ay lubos na nagpasaya sa lahat. Nakita nilang talagang kawili-wili si Luffy, at sumayaw siya ng mga nakakatawang sayaw, na nagpatawa sa lahat. Pagkatapos noon ay nagpatuloy na sa pagkain si Luffy. Biglang hinila ng lahat ang balat niya, napigilan ang pagkain ni Luffy. Sa sandaling ito, maraming babae ang nakapila, naghihintay ng pagkakataong mahawakan si Luffy. Dahil dito hindi siya komportable, kaya mabilis na tumakbo si Luffy. Si Margaret pala ang tumulong sa kanya, at nagpasalamat siya kay Luffy, dahil nailigtas siya nito. Samantala, naramdaman ng dalawang nakababatang kapatid na babae ni Boa Hancock na kakaiba ang kanyang kinikilos. Ni ayaw niyang kumain o matulog, kaya naisip nila na nagdadalamhati pa rin si Hancock sa kanyang nakaraan. Bigla siyang nahimatay. Nag-aalala ito sa lahat. Samantala, nakatakas si Luffy sa lugar ni Elder Neon, dahil hinahabol siya ng mga babaeng nayon. Sa sandaling iyon, nagbabasa ng dyaryo si Elder Neon. Sinabi niya kay Luffy, na si Boa Hancock ay isa sa 7 Warlords of the Sea. Nagulat ito sa kanya, kaya napagtanto niya na napakalakas ni Hancock, dahil sa unang pagkakataon na naging pirata siya, mayroon siyang bounty na 80 milyong berries. Nang maglaon, inanyayahan siya ng world government na maging Warlord of the Sea, at sinabi ni Elder Neon kay Luffy ang isang mahalagang balita. Malapit nang magkaroon ng malaking labanan ang Whitebeard Pirates sa Marine Headquarters, dahil si Ace, isa sa mga commander ng Whitebeard, ay nahuli, at si Ace ay papatayin sa publiko. Nagulat ito kay Luffy. Nakita ni Margaret si Luffy na nanginginig. Biglang sumigaw si Luffy, kapatid ko si Ace. Agad nitong ikinagulat ni Elder Neon. Tinanong ni Luffy kung may anumang paraan para iligtas si Ace, ngunit sinabi ni Elder Neon na ang tanging paraan ay para manalo si Whitebeard. Saka lang magkakaroon ng pagkakataon si Ace na mabuhay. Gayunpaman, nakatakdang bitayin si Ace sa loob ng 1 linggo, at sa ngayon, nakakulong siya sa Impel Down. Kung sasakay sila ng barkong marine, aabutin lamang ng 4 na araw upang makarating doon, dahil ang Enies Lobby, Impel Down, at Marineford ay itinayo na konektado sa isang napakalaking whirlpool. Tanging ang mga barkong marine lamang ang maaaring dumaan sa mga tarangkahan, ngunit ang mga regular na barkong pirata ay tatangayin at lulubog. Sa sandaling ito, hindi alam ni Luffy kung ano ang gagawin. Bigla niyang inilabas ang Vivre card ni Ace. Ipinaliwanag ni Elder Neon na ang kapirasong papel na ito ay nauugnay sa buhay ng may-ari nito, at maaari nitong ituro ang daan patungo sa kanila. Binigay pala ni Ace ang Vivre card niya kay Luffy sa Arabasta. Alam ni Luffy na hindi magugustuhan ni Ace na dumating siya upang iligtas siya, ngunit nagpa siya si Luffy na kailangan niyang iligtas si Ace, at pansamantala niyang titigil sa paghahanap sa kanyang mga tauhan. Kahit na nagbabala si Elder Neon na lubhang mapanganib ang lugar, determinado si Luffy na iligtas si Ace. Kaya sinabi niya kay Luffy na pumunta sa Impel Down, bago inilipat si Ace sa Marineford. Kung hindi, kailangang harapin ni Luffy ang 3 Admiral at ang 7 Warlords of the Sea. Sila ang pinakamalakas na puwersa ng Marines.
Sinabi ni Elder Neon kay Luffy na hikayatin si Boa Hancock. Kung papayag siya, matutulungan niya si Luffy na sumakay sa isang barkong marine. Bigla silang nakatanggap ng isang anunsyo, si Boa Hancock ay dumaranas ng kakaibang sakit. Samantala, si Hancock ay nakaramdam ng sobrang panghihina. Nag-alala ito sa kanyang dalawang nakababatang kapatid na babae. Akala niya mamamatay na siya. Sa sandaling ito, dumating sina Luffy at Elder Neon, ngunit sinabi ni Elder Neon kay Luffy na maghintay, para masuri muna niya ang kondisyon ni Hancock. Kahit ang doktor ay hindi alam kung anong sakit ang mayroon si Hancock, ngunit nalaman ito ni Elder Neon, at nang banggitin niya ang pangalan ni Luffy, tumindi ang pananakit ni Hancock. Noon naunawaan ni Elder Neon ang kanyang kalagayan, dahil ang mga naunang reyna ay dumanas ng parehong karamdaman. Pagkatapos, sinabi niya kay Hancock na narito si Luffy, at kailangan niya ng tulong sa isang bagay. Sa hindi inaasahan, agad na tumayo si Hancock para salubungin si Luffy. Nagulat ito sa lahat, na pagtanto ni Elder Neon na tama ang hula niya, dahil natunaw ni Luffy ang nagyelo na puso ni Hancock. Pagkatapos, lumabas siya para salubungin si Luffy. Ito ang nagpasaya kay Luffy. Samantala, lahat ay nakatingin sa kanila. Sa sandaling iyon, sinabi sa kanya ni Luffy na kapatid niya si Ace, at gusto niyang iligtas si Ace. Hiniling sa kanya ni Luffy na dalhin siya sa Impel Down, ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang dalawang nakababatang kapatid na babae, dahil ayaw nilang maalala ni Hancock ang kanyang masakit na nakaraan. Napagtanto ni Hancock na gusto ni Luffy na tanggapin niya ang patawag ng World Government. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pumayag siya kaagad. Nagulat ito sa lahat. Sinabi ni Elder Neon na si Hancock ay umibig. Habang nakita ni Hancock si Luffy na nakangiti, napasaya siya nito, napagtanto niyang hindi niya kayang tanggihan si Luffy. Ngunit hindi niya naintindihan kung bakit. Sinabi ni Elder Neon kay Hancock, iyan ay pag-ibig. Kung hindi niya makakasama ang mahal niya, magdurusa siya ng husto, at ganoon din ang naranasan ng mga naunang reyna. Nagdulot ito sa kanila ng matinding sakit at humantong pa sa kanilang pagkamatay. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pagsang-ayon na sumama kay Luffy, hindi niya sinasadyang nailigtas ang parehong Hancock at ang kanyang kaharian. Dahil sa pagtanggap sa patawag ng pamahalaang pandaigdig, hindi mawawala ni Hancock ang kanyang titulo bilang Warlord of the Sea. Pagkatapos, nakipag-ugnayan si Hancock kay Momonga. Nagulat ito sa kanya, dahil pumayag siya sa patawag, ngunit may isang kondisyon si Hancock. Sa sandaling ito, ang lahat ay nagpaalam kay Luffy, dahil naghahanda siyang umalis kasama si Hancock. Nangako si Luffy na sa susunod, ipapakilala niya sila sa kanyang mga crewmate. Ito ang nagpa-excite sa kanila. Biglang dumating si Hancock. Agad niyang pinalayas ang mga maliliit na hayop na nakaharang sa kanyang dinadaanan, dahil hindi niya gusto ang mga ito, ngunit nang makita niya si Luffy, nahihiya si Hancock. Pinaalalahanan ng lahat si Luffy na tawagan si Hancock bilang Reyna, ngunit sinabi niya sa kanya na maaari lang siyang tawagan sa kanyang pangalan. Dahil dito natulala ang lahat sa kagandahan ni Hancock. Pagkatapos, nagpaalam si Luffy at umalis. Naalala ni Margaret ang mga sandaling ginugol ni Luffy doon. Dahil dito ay nagsisisi siya, kaya ninais niyang makita muli si Luffy. Habang nag-aalala siya, hindi niya alam kung ligtas si Luffy sa barko ng Marine, ngunit sinabi ni Elder Neon na nakagawa na siya ng plano kasama si Hancock. Sa sandaling ito, nakilala ni Hancock si Momonga. Ang hiling niya pala ay pumunta muna sa Impel Down, kaya pumayag siya, pero siya lang ang pinayagang pumunta doon. Kaya, nagpaalam si Hancock sa kanyang mga tauhan ng pirata, at sumakay siya sa barkong Marine. Biglang narinig ni Momonga ang tiyan ni Hancock na umuungol dahil sa gutom, kaya tinukso niya ito. Si Luffy pala ay nakakapit kay Hancock sa ilalim ng kanyang balabal. Sa sandaling ito, hiniling sa kanya ni Momonga na bawiin ang petrification ng kanyang mga nasasakupan, ngunit biglang bumahing si Luffy. Dahil dito, nagsimulang maghinala si Momonga, dahil kakaiba ang kinikilos ni Hancock ngayon. Sa hindi inaasahan, sinabi sa kanya ni Hancock na maaari niyang suriin ang kanyang katawan kung gusto niya. Dahil dito ay kinabahan si Momonga, dahil gagawin niya itong bato. Kaya nagpasya siyang magtiwala kay Hancock. Pagkatapos nito, tinanggal ni Hancock ang petrification para sa mga sundalong Marine, at nagsimula silang magtungo sa Impel Down. Samantala, nakatanggap si Sengoku ng balita na tinanggap ni Hancock ang tawag. Pinapanatag siya nito, dahil 6 na warlord ng dagat ang naruroon. Gayunpaman, ang huli, si Jinbe, ay nakakulong pa rin sa Impel Down, dahil tumanggi siyang makibahagi sa digmaan. Biglang narinig ni Sengoku ang balita, dumating si Garp sa Impel Down. Nagulat ito sa kanya. Gayunpaman, si Sengoku ay nakatanggap ng isa pang ulat, ang Whitebeard Pirates ay nagsimulang kumilos. Maraming Marine Patrol Squad ang nawasak. Nagalit ito kay Sengoku. Samantala,
pumasok si Garp sa Impel Down para makipagkita kay Ace. Habang nananaginip si Luffy, nakita niya ang sandaling sinalakay ni Kuma ang kanyang mga crewmate na nagpawala sa kanila. Nang magising si Luffy, napagtanto ni Hancock na nagkaroon siya ng bangungot. Hindi niya alam kung paano siya pasayahin, kaya naisip ni Hancock na inaaliw niya si Luffy, at naghalikan sila. Dahil dito, napahiya si Hancock. Bumalik ang oras sa ilang araw na nakalipas, napadpad si Nami sa isang Sky Island. Nagulat ito sa matanda doon. Nang magising si Nami ay nagulat siya kaya agad niyang binatukan ang matanda. Hindi alam ni Nami kung saan ang lugar na ito, ngunit gusto niyang umalis kaagad, dahil hinihintay siya ng kanyang mga crewmate. Paulit-ulit na binato ni Nami ang matanda. Natakot siya nito. Biglang natahimik si Nami. Nataranta ito ng matanda, hindi niya alam kung ano ang pinagdaanan ni Nami. Pagkatapos, nagluto siya ng pagkain para kay Nami. Nakita niyang napakasarap ng pagkain. Sa sandaling ito, napansin ng matanda na malungkot pa rin si Nami, kaya ginawa niya ang Windknot Streak para sa kanya. Pero sobrang lakas ng hangin, na nagpatumba kay Nami, kaya agad niya itong sinuntok. Nang papaalis na si Nami, isang napakalaking bagyo ang humahampas sa labas. Napansin ni Nami na may paparating na buhawi, kaya agad niyang binalaan ang matanda, pero alam na nito. Nagalit ito kay Nami, dahil masyado siyang kalmado. Pagkatapos, lumabas si Herdas. Nag-alala ito kay Nami, kaya nagpasya siyang pagsamahin ang kanyang Climattack sa Windknots para iwaksi ang bagyo. Sa hindi inaasahan, lumikha si Nami ng napakalakas na hangin, at nagtagumpay siya. Nagulat ito kay Nami. Sa sandaling ito, bumalik si Herdas. Nagulat siya na magagamit ni Nami ang Windknots. Biglang napagtanto ni Nami, ang islang ito ay lumulutang sa langit. Sinabi ni Herdas na ito ay isang Sky Island na tinatawag na Wetheria, at ang bagyo ay isa talaga sa kanilang mga eksperimento. Nagulat ito kay Nami. Samantala, sa isang nagyayelong isla, hindi sinasadyang natuklasan ng dalawang taga-nayo ng isang malaking figura, kaya agad nila itong inatake. Siya pala si Franky, ngunit walang epekto sa kanya ang atake nila. Nagulat ito sa bata. Biglang nanlamig si Franky. Hindi niya alam kung nasaan siya. Kaya sinabi nila kay Franky, ang islang ito ay tinatawag na Mechanical Island at kilala rin bilang Future Country. Ngunit siya ay nilalamig, kaya mabilis nilang dinala si Franky sa bayan. Sa sandaling iyon, sinusuri ng mga doktor ang katawan ni Franky. Nagulat sila nito, dahil nakabuo siya ng enerhiya gamit ang cola, ngunit wala silang anumang cola dito. Nang matapos ang paggamot kay Franky, nagulat ang bata, dahil naging mas magalang si Franky. Ito pala ay pinalitan ng mga doktor ang kanyang cola ng tsaa. Nadismaya nito ang bata, dahil cool talaga si Franky noon, at sa islang ito, mayroong isang secret laboratory na pagmamayari ni Dr. Vegapunk. Samantala, sa panig ni Luffy, pinagalitan ni Hancock ang mga sundalong marine, dahil kailangan niya ng 100 servings ng pagkain para sa isang pagkain. Kung hindi sila naghanda ng sapat, gagawin niya silang bato. Naisip ni Hancock na pinapakain niya si Luffy. Ito ang nagpasaya sa kanya. Pero sa totoo lang, nakaupo lang si Hancock sa isang sulok at nanonood kay Luffy. Hindi na niya kailangan pang kumain, busog na siya sa pagtingin pa lang sa kanya. Biglang sumilip ang dalawang sundalong marine sa silid, kaya ginawa silang bato ni Hancock. Ikinasindak nito ang iba pang mga sundalong marine. Samantala, si Hancock ay nahihiya pa ring nanonood kay Luffy, ngunit nag-aalala si Luffy kay Ace. Sa sandaling ito, pinangarap ni Chopper na muling makasama ang lahat. Ito ang nagpasaya sa kanya. Bigla siyang ginising ng mga higanteng ibon. Nagulat ito kay Chopper. Nauwi siya sa pagiging laruan ng mga ibon, at napagtanto ni Chopper na nasa kakaiba siyang isla. Nang hindi sinasadya, ibinagsak ng mga ibon si Chopper sa ibaba. Buti na lang at napadpad siya sa isang bush. Sa sandaling ito, hindi alam ni Chopper kung nasaan siya. Nag-alala ito sa kanya, dahil hindi niya alam kung nasaan ang iba. Bigla niyang naalala na may Vivre card pa pala siya. Makakatulong ito sa kanya na mahanap ang kanyang mga crewmate. Ngunit kailangan munang maghanap ng makakain si Chopper. Bigla siyang nawala ng malay ng isang katutubong mandirigma. Nang magising si Chopper, nakita niyang malapit na siyang maging pagkain ng mga katutubo. Ito ay nagulat sa kanya, at naisip nila na si Chopper ay isang weasel, ngunit sinabi niya sa kanila na siya ay isang reindeer. Nakaramdam sila ng kakaiba, dahil nakakapagsalita si Chopper. Biglang sumalakay ang mga higanteng ibon sa nayon. Kinuha ang pagkakataong ito, tumalon si Chopper mula sa kumukulong kaldero. Nag-alala ito kay Chopper, hindi niya alam kung saan ang lugar na ito. Samantala, sa panig ni Sanji, hinahabol pa rin siya ng mga queer. Dahil dito, labis na namiss ni Sanji sina Nami at Robin. Ilang oras na pala ang nakalipas, pinalipad ni Kuma si Sanji sa islang ito, at tinulungan siya ng isang batang babae.
Ito ang nagpasaya kay Sanji. Akala niya ay isang magandang babae. Nahiya ito at tumakbo palayo, ngunit nakalimutan niya ang kanyang panyo, kaya hinanap siya ni Sanji. Natagpuan niya ang isla na napakaganda, parang paraiso. Dahil dito nag-alinlangan si Sanji kung babalik siya para hanapin ang kanyang mga crewmate. Ngunit nagpa siya siyang hanapin muna ang babae, at natagpuan ni Sanji ang kanyang bahay. Nang ibalik niya ang panyo, bigla niyang tinanong si Sanji kung mahilig ba siya sa mga damit. Naisip ni Sanji na magsusuot siya ng damit para makita niya. Ito ang nagpa-excite sa kanya, pero laking gulat ni Sanji, dahil lalaki ang nakatayo sa harapan niya. Dahil dito ay nawalan ng pag-asa si Sanji at tumakbo palayo. Ngunit sa labas, maraming lalaking nakadamit ang nakapaligid kay Sanji, at pinilit nilang magsuot ng damit si Sanji. Natakot siya nito, at tumakbo siya palayo. Ang lugar na ito ay ang Kamabaka Kingdom. Samantala, sa panig ni Luffy, maraming marino ang naging bato, dahil naglakas loob silang sumilip sa silid. Habang nag-aalala si Luffy, hindi niya alam kung kailan sila darating sa Impel Down, ngunit kailangan pa rin niyang kumain muna. Biglang tinanong ni Hancock si Luffy tungkol sa kanyang mga crewmate, kaya sinimulan ni Luffy na pangalanan ang bawat isa. Natuklasan ni Hancock na may 2 babae ang crew ni Luffy. Nagulat siya rito, at agad niyang naisip na mga karibal niya sila. Sa isang lupain ng nyebe, nakita ng isang batang babae si Robin. Hindi alam ni Robin kung nasaan siya. Sinabi sa kanya ng batang babae, ang lugar na ito ay Tequila Wolf, isang bansa sa East Blue. Pagkatapos nito, iniuwi ng batang babae si Robin, ngunit maraming sundalo rito. Nang makita ng mga tao si Robin, nagulat sila. Ngunit hindi nila siya tinanggap, dahil natatakot silang matuklasan ng mga kawal. Gayunpaman, sinabi ng batang babae na aalagaan niya si Robin. Pagkatapos noon, naghanda si Soren ng pagkain para kay Robin. Sa sandaling ito, si Soren ay lubhang mausisa tungkol sa labas ng mundo, dahil hindi pa siya umalis sa lugar na ito. Biglang tumunog ang bell sa trabaho, kaya kailangan ni Soren na pumasok sa trabaho, habang si Robin naman ay gustong bumalik kay Luffy. Kinaumagahan, nakita ni Robin na bumalik si Soren. Ito ay naging ang kanilang gawain ay upang bumuo ng isang higanteng tulay, upang ikonekta ang maraming mga isla na magkasama. Sa sandaling ito, nalaman ni Soren na naglakbay si Robin sa maraming isla. Natuwa ito sa kanya, kaya ipinakita ni Soren kay Robin ang mga guhit na ginawa niya mula sa kanyang imahinasyon. Pagkatapos nito, sinabi ni Robin kay Soren ang tungkol sa kanyang mga pakikipagsapalaran. Biglang dumating din ang iba, at sabay silang nakinig sa mga kwento ni Robin. Pero may nagsumbong sa mga sundalo, kaya nagmadali silang pumasok para hanapin si Robin. Pag-akyat nila sa atek, nagtago si Robin sa rooftop. Nag-alala ito kay Soren. Sa kabutihang palad, hindi nila nakita si Robin, ngunit nakita nila ang mga guhit ni Soren, kaya sinira sila ng sundalo upang pilitin si Soren na ihayag ang lokasyon ni Robin. Bagamat labis siyang nalungkot, ayaw pa ring magsalita ni Soren. Nagalit ito sa mga sundalo, kaya nagpa siya silang hulihin ang lahat. Biglang nagsimulang salakayin ni Robin ang mga sundalo sa labas. Natakot sila nito, ngunit nais ni Robin na protektahan si Soren, kaya nagpa siya siyang hayaang mahuli siya ng mga sundalo. Pagkatapos noon, nakilala ni Robin ang prison chief. Aniya, ang mga manggagawa rito, sila ay mga kriminal o mamamayan na inabandonan ng world government, at ang tulay na ito ay nasa ilalim ng konstruksyon sa loob ng 700 taon. Kaya pinilit niyang magtrabaho din si Robin. Samantala, si Usopp, naligaw siya sa kakaibang isla. Nagdulot ito ng pagkabalisa sa kanya, dahil mag-isa lang siya. Hindi alam ni Usopp kung paano aalis sa islang ito. Biglang lumitaw ang isang higanteng insekto. Sinimulan nitong habulin si Usopp. Buti na lang at nailigtas siya. Nagpakilala ang lalaki bilang si Heracles. Gayunpaman, ang lahat ng mga halaman dito ay umaatake kay Usopp. Sinabi niya kay Usopp, ang lugar na ito ay tinatawag na Boyne Archipelago. Samantala, kumakain pa rin si Luffy, habang nagseselos si Hancock, naisip niyang si Luffy ang mas pinipili si Nami at Robin kaysa sa kanya. Nadurog ang puso niya, kaya determinado siyang huwag magpatalo. Sa isla ng Koraigana, labis ang hinanakit ni Perona kay Kuma, dahil ipinadala niya ito sa madilim na islang ito. Nagalit ito sa kanya. Biglang narinig ni Perona ang malakas na ingay sa kagubatan, kaya lumipad siya para tingnan. Umaasa siyang may dumating na cute para hindi siya malungkot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Zoro pala. Nagulat ito kay Perona. Napagtanto niyang miyembro siya ng Straw Hat Pirates, kaya nagpa siya si Perona na iwan siya. Gayunpaman, sa mga sumunod na araw, inalagaan ni Perona si Zoro. Sa sandaling iyon, naalala ni Zoro ang kanyang pagkatalo. Ito ang nagpagising sa kanya. Biglang nakita ni Zoro si Perona. Nakilala niya ito bilang subordinate ni Moria.
Tinanong ni Zoro kung nasaan ang kanyang mga espada. Si Perona pala ang nagtago sa kanila. Nang sinubukang bawiin ni Zoro ang kanyang mga espada, ginamit ni Perona ang kanyang mga multo para salakayin siya, na naging dahilan upang siya ay maging negatibo. Natuwa ito kay Perona. Nang magising si Zoro, nabalot siya ng mga benda sa buong katawan na parang stuffed animal. Nagalit ito kay Zoro, ngunit hindi niya magawang lumaban laban kay Perona, dahil palagi niya itong ginagawang negatibo. Gayunpaman, nais lamang ni Zoro na umalis. Nalito nito si Perona, dahil ayaw niyang mag-isa rito, kaya pinigilan niya si Zoro, iniwan siya na walang magawa. Samantala, sa isang lupain ng kahirapan, isang grupo ng mga kulto ang nagsasagawa ng isang ritual para ipatawag si Satanas. Biglang nahulog si Brook sa kanilang pagtitipon. Nagulat ito sa lahat. Akala nila ay matagumpay nilang napatawag si Satanas. Walang ideya si Brook kung nasaan siya, ngunit gusto niyang bumalik kay Luffy sa lalong madaling panahon. Biglang napansin ni Brook ang isang babae sa kanila. Tanong niya, pwede ko bang makita ang panty mo? Kaya agad na ipinakita ng mga lalaki sa grupo kay Brook ang sarili nilang damit na panloob. Samantala, tapos na kumain si Luffy. Biglang nakarinig ang mga Marines sa labas ng kakaibang ingay mula sa silid, kaya mabilis na itinulak ni Hancock ang mga plato, at inutusan silang dagdagan ng 5 beses ang mga bahagi ng pagkain. Nagulat ito sa mga Marino. Sa sandaling ito, 6 na araw na lang ang natitira kay Luffy para iligtas si Ace. Samantala, ang mga puwersang Marine ay nagtipon sa Marineford. Maging ang 7 warlord ng dagat ay dumating, naghahanda para sa labanan laban sa Whitebeard. Samantala, binisita ni Garp si Ace. Sinabihan ni Ace si Garp na patayin siya. Kaya't pinagalitan ni Garp si Ace, sinabi na kahit mamatay si Ace, hindi nito mapipigilan ang digmaan ni Whitebeard. Dahil dito ay napaiyak si Ace. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.